Tayo po nagatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At suwayo. Good morning po, mga kapatid. Magandang. Ngayon ay ating pinag-iwag si Juan Crisostomo, pari, munghi, mabuting tagapagpahayag ng salita ng Diyos, na kung saan ay kinakailangan na masunod niya at masundan natin ang katotohanan. Panginoon, gawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, gawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, gawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Gawan tayo ang makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dahil hindi tayo pa sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mo magkaroon ng katakitanging kakayanan ang obispo si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob kami natututo sa kanyang pinagmamasakitang ilalahan ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapauman hindi mabubuhat. Iniloob namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangaral ako ng mabuting balita ay maghari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatak sa akin sa Aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagtitiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may mapangaral ko nang walang bayad ang mabuting balita at ang hindi ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni Numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako sa lalong marami. Ako'y nagibagay sa lahat ng tao upang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ng sasanay ay nagbibigay sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako ay tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinaghihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ay takuin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo sa bagyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may tuhod. Sa masayang pag-awit o pinupuri buhay ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagala. May inakay na halina sa tabi ng iyong angka.
O poon, Hari namin at Diyos na walang bukas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na magpangyarihan. Mapalad na masasabi sila'y do'y tumatahan at palagi umaawit ng pupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y maasa, masasabing mapalad din silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at mangarap. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyan galang ang mabuting balita. Amang Diyos na Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay panalian mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus sa kanyang mga nagad ng patalintaga, "Maaari bang maging tagarakay ng bulag ang isang bulag?" Kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang tuwing ng iyong kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mo, alisin ko ang iyong tuwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan na sa iyong mata? Magpag-imbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makikita ka mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang tuwing ng iyong kapatid. Hili mo, kapatid, ang mabuting balita ng aming kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ano yung templo na sinasabi ng salmista dito sa atin ngayon? Mga pagbasa sa mga bagay sa araw na ito, ang templo. Of course, ang templo ng Diyos ay sa kalangitan. Subalit, gumawa ang Diyos kung ayusin ang templo na nandito sa atin sa lupa, ang templo na sinira ng kasalanan, ng kasamaan ng mga tao. Sa kanya ngayon, totoo bang sinasabi natin na kung tayo ay nakikita dito sa ating salmo, ang templo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan? Kung mahal natin ito, hindi sana nawasak ang mundo ito. Ngayong buwan na ito, hanggang sa October 4, ay month of creation. Tingnan natin ano na nangyari sa templo ng Diyos. Totoo ba ito ay nagpapayag o nagpapakita ng pagmamahal ng tao? O minahal ng tao, hindi niya ito sinira. Bakit nasira ito? Kaya ito ang sinasabi ng ating mga pagbasa na kung saan ay ang tao ay nagbulag, bibig sa katotohanan. Hindi nakikita ang katotohanan, hindi naririnig, ayaw pakinggan ang katotohanan, ayaw ipabalita o ipahayag ang katotohanan.
Dahil gusto nila sundin ang mga kasinungalingan, ang mga pangako ng mga namumuno ng bayan. Unang templo ito dito sa lupa. Inagaw ang makapangyarihan ng Diyos na alagaan, mahalin ang templo ito. At doon nag-isang ayon ang maraming tao sa mga mapaglinlang ng mga tao, na mga namumuno. Kaya ano nangyari? Sira ang kapaligiran, sira ang moralidad ng lipunan. Ito ang sinasabi ng ating pagbasa. Lalo sa lingkong ito, ay tayo ay nagpupuno ng mga talinhaga, ng mga kababalagan, miracles ng ating Panginoon Jesus. Ang milagro na kanyang ipinakita o ginawa ay para sa ating mga mata upang hindi maging bilang sa katotohanan. Para sa ating mga tainga upang klaro na marinig ang katotohanan. Para sa ating mga bibig, sa ating mga tinga upang makapahayag ng katotohanan. Kaya ito ang milagro ay ginawa ng Diyos, ginawa ni Jesus upang buksan ang mata, ang tainga, ang bibig, ang ating puso para tayo maninindigan sa katotohanan. Na hindi tayo magpapulot, hindi tayo magpanloko kahit kanino man. Dahil yung mga sinungaling, yung mga mapaglinlang, yung mga naninira ng buhay ng kapwa-tao, yung walang pakundangan ng sarili lamang ang kanilang pinapakailangan, ang sarili ng gusto na makakagat, kanilang layunin, yun ay kasakiman, ay huwag tayo maniwala. That is why we must be able to have that conviction na basahin, tingnan, marinig natin ang totoo. At matuto tayo na yung mga kasinungalingan at mga deceptions, lies and deceptions of those people who are enslaved by the devil ay ating malaman. And we have to denounce it. Hindi lang basta sabihin natin, kasi yan ang sinasabi. What if mga trolls yung mga nagsasabi? And we know the fact na walang sinasabi ng katotohanan at hindi nanindigan sa katotohanan, para sa katotohanan, yung mga trolls na yan. Ang kanilang sinasabi at ang kanilang binabalita ay pawang kasinungalingan para sila mabayaran ng kanilang tao. That's what they're doing in their farm. Sa kanilang ginagawa. Mayroon yung establishment at alam nyo, yung mga drones ay hinahouse yan sa mga hotel. Maganda yung kanilang accommodation. Imagine, pagkano binabayad bawat araw ng mga 5-star o 3-star hotels. And that's money that's coming from supposed to be para sa mga mahirap. And we must be aware of this, and we have to bring to our consciousness itong katotohanan na dapat natin paninindigan na hindi sana tayo. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Cap TV, Imbog TV. Thank you and God bless.